The scripture for today is taken from Luke chapter 16, verses 19 to 23. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, enjoying himself in splendor every day. And a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores, and longing to be fed from the scraps which fell from the rich man's table. Not only that, the dogs also were coming and licking his sores. Now it happened that the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's arms, and the rich man also died and was buried. And in Hades he raised his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his arms. Ang pamagat ng message for today, before it is too late. Hindi po kami nag-uusap ni Sister Joy. Kapag nagturo po siya, hindi ko alam ang itinuturo niya. Pag ako po nagpe-prepare din ng message from the Lord, hindi rin niya alam. Kadalasan po pag meron kaming Bible study, kasi meron din po kaming Bible study ng mga taga-Riyadh every Friday ng gabi dito at tanghali doon. Marami siyang itinuturo, hindi ko rin alam yun kasi learner din kasi ako eh. Ayoko nung tipong, gusto ko rin malaman yung itinuturo mo. No? Gusto ko rin kasi maging student. I want to be a student. Laging nakikinig din. Diba? At sa tuwi na po, meron siya mga sinasabi, nagugulat siya, alam ko. Simply because kasi iisang espiritu eh. Yun ang isa sa bunga kapag iisang espiritu nasa tao. Hindi pa niya sinasabi, nalalaman mo na. Kapag naka-intune lalo na sa Panginoon, kapag tayo naka-intune po sa ating Panginoon, alam natin yung gusto niya, alam natin yung ayaw niya. Alam natin yung mga pangako niya, alam natin yung mga pinagbabawal niya. Gawin na natin ngayon yun. Hindi na tayo bumabata. And remember again, before it is too late. Nabanggit po ni Sister Joy kanina, mapagpasensya ang Diyos, yes. Yung perseverance ng Diyos, yung pagtitimpi niya sa atin, yes. Pero may hangganan po talaga yon. Marami po tayong mapag-aaralan later on po sa Biblia na kung saan yung hangganan narating nila. At meron tayong mapag-uusapan na ngayon about that. So muli po, ang estilo ng ating pag-aaral para maintindihan natin ang mensahe ng Panginoon, aataduhin po natin, puputol-putulin natin ang mga verses ng ating binasa kanina upang manguya natin maigi at yung sustansya makuha natin ng buo. So simulan po natin sa Lucas chapter 16 verse 19. Ito po ay study of contrast. Ang Panginoong Jesus po, madalas siyang gumamit ng mga contrast. At ngayon po, at ng mga nakaraan, I think na nakita nyo na yun, hindi ko na nababanggit. Especially po ngayon, titignan natin yung contrast sa kwentong binasa natin kanina. Ang sabi po sa Lucas, verse 19, now, si Jesus Christ po ang nagkukwento dito at ito po ay parable. Parable po siya. Even though this time around, gagamit ang Panginoon ng pangalan. Okay, this is a parable. Now, there was a rich man and he habitually dressed in purple. Naalala niyo yung ko nung nakaraan. Ang mga mayayaman ng araw, afford nilang magsuot ng kulay purple kasi napakamahal ng kulay na yon. Kasi bago natin makuha yung kulay purple, pupunta ka sa isang parte ng dagat, specificong parte ng dagat, maghahanap ng klase, specificong klase ng suso. Pag dinurog mo yon, dun mo lamang makukuha yung purple. Kaya napakamahal. At ito po, super rich. Hindi siya royal. Walang sinabi sa Biblia yung royal siya. Pero mayaman siya. And he habitually dressed in purple and fine linen. Yung pong linen, hindi basta-basta rin yung nagagawa ng araw. May mga taong una, yung materialis ng linen kakaiba sa normal na mga suot ng mga tao. Sino nakalinen dito ngayon? Alam natin, iba ang presyo ng linen. Mas mahal siya. Eh, ang pinag-uusapan po natin, 2,000 years ago. Ilan lang, konti lamang mapagkukuhanan ng linen at yung nakakaalam pa bago gawing damit yung linen, iilan lang nakakaalam noon. At hindi lamang yun, dahil nasa mahal niya, ang makaka-afford lang ng linen ay yung mga talagang mayayaman. Enjoying himself, sabi po dyan, enjoying himself in splendor every day. Ito po yung perfect example ng happy, go, lucky. Drink, katulad po ng pinag-aralan natin last time. Diba wala siyang ginawa kundi magpasasa sa kanyang yaman, kumain, uminom, maging maligaya. Every day, yan ang buhay po ng taong ito. Hindi na po mahalaga kung ano yung trabaho niya. Ang pagtutuunan natin ng pansin ngayon, nung nakaraan kasi tax collector kaya mayaman. Ito na po, hindi na binanggit ng Panginoon kung ano yung trabaho niya, pero simply mayaman siya. At nagpapasasa siya sa anumang yaman na ino-offer ng mundo by that time. And we must always remember,
Hindi basta-basta maging mayamang ang tao ng mga panahon na yan. Ngayon kasi madaling magpayaman ng mga tao eh. Di ba? Magnakaw lang talaga sa iba eh. Yayaman na eh. Kung hindi man yung, of course, merong yumaman very, very fair. Hindi ko po sinasabing evil lahat ng mayaman. Kasi merong mayaman kasi, matalino siya, masipag siya, at meron siyang idea. Di ba? Kaya yumaman ngayon, walang problema doon. Pero may mga taong katulad nito, definitely meron siyang ginagawang hindi maganda. At lalong-lalo na sa kanyang taglay na yaman, ito lang ang kanyang ginagawa every day. Kamal ng kamal ng mga material ng mga bagay, yan po ang klase ng pamumuhay meron ng taong ito. Walang mapaglagyan ng pera. Kung tutusin, hindi totoong walang mapaglagyan ng pera eh. Right? Totoo bang kapag mayaman ka, wala kang mapaglagyan ng pera? Paano yung mga mahihirap? Hindi ba pwedeng paglagyan ng pera yon? Yung mga churches na nangangailangan ng tulong para maipagawa yung church nila, hindi ba nangangailangan ng tulong financially yung mga yon? Yung mga taong nagsasabing sa dami ng pera ko, hindi ko malaman kung gagastusin. Kasi makasarili sila. All they think is themselves. Wala na silang maisip na idea, paano pa lang gagastusin yung pera nila sa sarili nila. Pero kung tutusin mo, hindi niya malaman sa ilalagay yung pera niya. Kasi marami pong pwedeng paglagyan ng pera. At yun po yung susunod na character. And a poor man named Lazarus was laid at his gate. Every day nasa gate niya itong mahirap na ito, covered with sores, ang daming sugat, mga hindi malaman na klase ng mga sakit. Sira ang kanyang balat. At ano raw, longing to be fed from the scraps. Yun na lamang mga mumu, yung mga tumapon sa ilalim ng lamesa ng mayaman, yun na lang ang kanyang nilolong, at least man lang makain ko yung mumu. Hindi lamang yun. The dogs also were coming and licking his sores. Ibig sabihin, mahina rin itong taong to, napakahina na niya. Na dinidilaan ng aso ang kanyang sugat, parang wala rin siyang magawa. Nandyan sila, pinapaligiran, parang mga buitre. Hinihintay, ina-anticipate na mamamatay na to. Ikutan na natin, maya-maya, wala na yan. At makikinabang tayo. Nakita niyo yung malaking contrast sa kanilang dalawa? Ang laki ng contrast. Ang Lord po, mahilig siyang magpakita ng contrast. Dahil maraming contrast, even sa natural world na ginagalawan natin. Merong liwanag, merong gabi, merong malamig, merong mainit, merong langit, merong impyerno. Extreme lagi, extreme right, extreme left. Ganyan po pinapakita ng Panginoon yung dalawang klase ng tao sa mundong ito. This is now the contrast na nakita natin. At solid na ipakita ng Panginoon kung ano yung mayaman, kung sino siya at ginagawa niya, at ano yung mahirap, ano yung kanyang kalagayan. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 16:22-23, dito muna tayo sa 22. Now it happened, sabi ng Panginoon, to make the story short, the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's arms. Sa mga Hebrew po, sa mga Hudyo, meron silang tinatawag na Abraham's bosom. Ang ibig sabihin po ng Abraham's bosom, paradise, napakagandang lugar ng kapahingahan. Ang tawag lang po nila, Abraham's bosom. Pero dito po, nagkaroon lang tayo ng illustration ng Panginoon na ando si Father Abraham upang sila'y salubungin ng may galak. Pero ang katotohanan po yun, any place of paradise, any place of relief, peace, kawalan ng sakit, yun yung Abraham's bosom na tinatawag. At nung mamatay nga rin tao, doon siya nakapunta saan? Doon siya napunta sa lugar na kung saan nagkaroon siya ng kapahingahan, kagalingan, naging maayos na ang kanyang kaluluwa, ang kanyang buhay. Ngayon, another contrast. And the rich man also died. Namatay din siya. At siya ay inilibing. Verse 23. And in Hades, he raised his eyes. Nang siya imulit muli niya ang kanyang mga mata, nasaan siya? Nasa Hades. Papaliwanag ko po yung letter O, nasa Hades. Being in torment. Siya ay nahihirapan doon. And so Abraham far away. Nakita niya ngayon sa itaas, sa magandang lugar na iyon, si Abraham, kasama si Lazarus in his arms. Nasa piling ni Amang Abraham, yung Lazarus, yung mahirap. Ngayon, Hades, ano po ba yung Hades? Yung po kasing word na Hades, Greek word po yan. Yan yung para sa mga Griego, sa mga Greeks, yan po yung abode of the dead. Abode of the dead.
Diyan na pupunta yung mga tao na hindi mabuti sa buhay. Pero you know what? Hindi pa po impyerno yan. Hindi pa po impyerno yan. Kung paano yung taong ito, hindi naman po sinabing napunta siya sa langit eh. Meron muna siyang lugar na pinuntahan, pero parang langit. Yun po yung Abraham's bosom. Kasi po yung langit, saka pa lang natin mapupuntahan yun kapag ginunaw ng mundo ng Panginoon ang mundong ito. Sabay-sabay po kasi ang taong pupunta doon. Sabay-sabay pupunta yung mga mabubuti doon, at sabay-sabay din mo pupunta yung mga masasama di sa kinalalagyan ng taong ito. So, hindi pa langit, masayang-masaya na si Lazarus. Hindi pa talaga impyerno, hirap na yung makasarili, yung mayamang taong ito. Na walang ginawa kundi magpakasasa sa sarap sa buhay. Nagulat siya, siyempre. O ano ngayon yung 60 years, yung 70 years, yung 80 years na nagpasasa sa yaman, kung after that life, ito siya ngayon, forever. Ang langit po kasi eternal, ang impyerno eternal. Kung sino man ang mapupunta sa dalawang lugar na yon, eternally magiging masaya ang nasa langit. Eternally walang hanggan, magiging pahihirapan yung mga mapupunta ng impyerno. So, ano ngayon ang kalagayan niya? Kung meron namang person na laging nagtuturo about hell, that is the Lord Jesus Christ. Kasi ayaw niyang ang mga tao, sino man ay mapunta doon. Pero kung yun ang pipiliin ng mga tao, by disobeying Him, at hindi makikinig sa kanyang sinasabi, then they will go there. Tingnan po natin ha, merong ituturo ang Panginoon dito, ano ba yung nature ng heaven in a way? Ano ba yung nature ng hell in a way? Ano ba yung nature ng mga taong wala na? Ano ba nangyayari sa mga taong namatay na? Okay, para po maging malinis ang ating kaalaman, titignan natin ngayon dito po sa ating pinag-uusapan. Sa Lucas 16:24 and 25, ang sabi po, hindi kanda hirap ngayon. Yung mayaman na yun, sabi niya, and he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. Dito muna tayo. Ano raw meron? Anong kalagayan meron doon sa Hades? Ulitin ko po, hindi pa po impyerno yan. Para lang siyang lobby. Reception ng impyerno. Okay. Makikita natin katotohanan, doon pala sa lugar na kinalagyan niya, napakainit. Merong apoy. At dahil nga napakainit, merong apoy, pero walang tubig. Alam natin, in few days, kapag ang tao hindi uminom, mamamatay siya. Ilang araw uli yan, mami? 4 days, 3 days? Kapag hindi uminom ang tao, mamamatay. Ang pinag-uusapan po natin dito, impyerno na kung saan yung kaluluwa, hindi na siya mamamatay kailanman. Pero yung hirap, mararanasan niya forever. At yun na po ang nararamdaman ng taong ito. Nauuhaw siya, napapaso siya, in agony siya, ang sakit-sakit ng kanyang kalagayan. Hindi na siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Totally kabaliktaran ng kanyang buhay sa lupa, yung kanyang kinalalagyan ngayon. Kahit po, isawsam man lamang ni Lazarus sa kanyang daliri sa tubig at ilagay sa aking labi, okay na po yun. Ang layo ng kalagayan niya kaysa nung nasa lupa pa siya, di ba? Nung nasa lupa siya, pasasa siya sa alak. No, sa lahat ng gusto niya inumin, nagpapakasasa siya. Pagdating niya sa lugar na ito, ni isang patak ng tubig, wala. Maaring naranasan na natin na uhaw na uhaw. Hindi ba ang hirap na uhaw, maghanap ka na lang ng tubig? Siya po, kailanman, hindi na siya makakaranas ng tubig pang muli. Nang walang hanggan. No more water forever. No more malamig na hangin forever. Forever, nasa initan siya. Para siyang tinutusta sa apoy na kanyang kinalalagyan. Yan ang kalagayan ngayon ng taong ito. Na lumimot sa Diyos, nagpakasasa sa buhay, yan ngayon ang kanyang kinalalagyan. And you know what? Hindi lamang po yan. Sa mga susunod po, mapag-aaralan pa natin in detail, ano ba meron talaga sa impyerno? Kung bakit may mga tao, especially mga kumikilala sa Diyos, ayaw makapunta doon. Kasi po may mga tao kasi binibiro-biro lang impyerno. Ay ako, gusto ko mapunta ako sa hell. Kasi masaya doon. No? Lahat ng gusto ko magagawa ko. Kung nabuhay na ako sa karangyaan sa lupa, nagpakasama na ako, lalo sa impyerno, may tutuloy ko yun. Akala lang impyerno, masayang lugar. They have no idea. They have no idea. So, ano bang sinabi niya ngayon? Ano sinabi ni Abraham sa kanyang request? But Abraham said, Child,
remember that during your life, you received your good things. At gayon din man, si Lazarus, lahat ng bad things naman ang kanyang naranasan habang siya nabubuhay sa lupa. But now, he is being comforted here, and you are in agony. Disapproved yung kanyang request. Kahit isang patak na tubig po, hindi inaprobahan ni Abraham. Why? Nasa impyerno ka eh. Saka lahat kasi ng warning na ibinigay ng Diyos sa'yo, hindi mo pinakinggan lahat. Hindi ka naglalaan ng oras sa Kanya. Inuubos yung lakas mo sa ibang bagay. Nagpapakasasa ka sa lahat ng yaman sa mundo. Request denied. Kung ako yung mga taong hindi pa kumikilala, hindi pa talaga sumusunod kay Jesus, at narinig ko ito, magdadalawang isip na ako mga kapatid. Kasi hindi pala maganda ang mapupuntahan ko kapag hanggang ngayon patumpik-tumpik pa rin ako sa pagsunod sa Panginoon. Asa narinig kong ito, ni tubig pala, hindi approved, hindi allowed. Enough na ito para for me mag-isip, ayokong mapunta sa impyerno. At para hindi ako mapunta sa impyerno, susunod na ako kay Jesus at sa kanyang mga salita. Pero for some reason, di ba, ang tao na sadyang napakatigas ng ulo. Kahit ilang beses yung dumaan sa hirap, at ilang beses yung tinulungan ng Panginoon, hindi pa rin natututo. Tama yung sinabi ni Sister Joy kanina. Ang tao talaga natututo lang tumawag sa Diyos kapag nahihirapan. Pag nawala ng konti yung hirap na yun, balik na naman sa dati. Pero then again, remember, one day, mayaranasan ng tao o nararanasan ng tao ang namayamang ito. Ang ganun sinabi ni Father Abraham, and this is also for us. Wala pong masamang maging masaya sa buhay. Ang gusto nga po ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Yun po ang gusto ni Jesus sa atin. Kasi hindi mangyayari yung magkaroon tayo ng magandang buhay sa lupa kung hindi tama ang relasyon natin sa ating Panginoon. Napakasimple lang po ng sinasabi ng Lord eh. Ang gusto ko, anak, magkaroon ka ng magandang buhay, hindi lamang sa lupa, kundi after na life mo dito sa lupa, mapupunta ka pa sa akin, sa langit. At ang kailangan mo lang gawin, serve me, listen to me, have faith in me, and obey my commands, and that's it. Pero for some reason, ang tao talaga hindi niya makuha ang bagay na ito. Pues, ito nagets na niya. Nung nandun na siya sa dagat-dagatang apoy, at wag na nating hintayin yan. This is another big, very, very big and loud warning from God and also sa kwento ng Panginoon from Father Abraham. Sa 16:26 saka 29. Hindi lamang yun, sabi ni Father Abraham. And besides all of this, sinabi ko sa iyo, mayaman, between us and you, a great chasm has been set so that those who want to go over from here to you will not be able, nor will any people from there papunta dito. Hindi rin sila pwedeng makatawid. Ano yung information na makukuha natin dito about do sa impyerno o sa Hades o sa lugar ng kahirapan na pinag-uusapan natin? According sa Biblia, kapag nasa langit na, nasa langit na. Pag nasa impyerno na, nasa impyerno na. At kung mapapansin ninyo, wala pong pinag-uusapan diyang in between. Dalawa lang po, pag namatay ang tao, langit or impyerno. Nasa Bible po yan. Walang ibang pupuntahan. Walang sinabi sa Biblia na kapag namatay ang tao, nagpapagala-gala pa siya. 40 days mo siya nagpapagala-gala, kaya takpan niyo yung mga salamin kasi baka maligaw yung kaluluwa. Wala po sa Bible yan, mga kapatid. Mga lumang katuruan yan ng mga tao nung araw na hindi kasi nagbabasa ng Biblia. Yan po yung mga pamahiin, mga haka-haka ng tao. Ulitin ko po, pag namatay ang tao, nasa langit na siya or nasa impyerno. At ang sabi po dyan, walang nasa impyerno na, napopromote pa, mapupunta pa ng langit. Wala. Tapos nasa langit na, gumawa ng something na hindi maganda, na-demote, punta ng impyerno. Hindi po totoo yun. Comics lang po yun, comics. Walang ganung eksena sa Biblia. Yan po binabasa natin ngayon. Ang sinisimbolize po ng malaking hukay na nakapagitan sa impyerno at sa langit, yung lugar na kahirapan sa lugar ng kaligayahan, ang sinisimbolize nun, walang crossover. There's no such thing as crossover. Walang pwede mag-crossover na kaluluwa sa impyerno papuntang langit and vice versa, at walang crossover na yung mga patay na, pwede pang bumalik sa lupa. Wala na po. Ulitin ko po kasi alam ko ito matagal na natin paniniwala.
Na akala natin, ang pagkakaalam natin, pag namatay isang tao, 40 araw pang maglalakat yan dito sa lupa. Hindi, hanapin yung Biblia, pag balik-balik rin po ninyo, walang sinasabing ganyan. Baligtad pa nga ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang kwentong ito na pinag-aaralan natin. Ang sabi sa Biblia, isa pa po, kapag ang isang tao ay namatay, ano yung next? Judgment. It's either judgment to be with Abraham o sa lugar na masaya, or judgment to be with this person sa lugar ng walang hanggang kaparusahan at kahirapan. Walang in-between. Kapag meron po namatay, huwag tayong matatakot na nandun pa siya, nagkakape. Huwag tayong mag-alala sa mga salamin. Hayaan nyo may salamin. Walang maliligaw. Kasi wala na siya sa mundong ito. Ang tao, pag namatay ang kaluluwa, wala na dito sa mundong ito. Nandan niya sa mga lugar na pinag-usapan natin ngayon. At yan po ay mga spiritual places. Lugar yan po ng mga kaluluwa. Iba yung lugar ng kaluluwa, iba yung lugar ng mga physical na tao like us. At mayroong malaking hukay in between. So malino ngayon, isip niya, una, denied forever kahit isang patak ng tubig. Pangalawa pala, hindi rin pala pwedeng si Lazarus tumawid dito kasi hindi lang basta impossible. Ang pagkakalikha ng Diyos sa impyerno sa kasalangit, talagang walang hanggan din na pagitan. So imposible rin pala si Lazarus makarating dito sa akin. Okay, so nag-isip pa siya na ngayon ng iba pang request ng taong ito. Kasi hirap na hirap siya eh. So ano pa yung sinabi niya sa verse 27? And he said, ganun po ba? Then, I request of you, Father Abraham, that you send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers, in order that Lazarus may warn them, so that they will not come to this place of torment as well. Ayoko silang mapunta dito sa impyernong kinalalagyan ko. Papuntahin mo po ang kaluluwa ni Lazarus sa bahay ng aking tatay, nandun yung mga kapatid ko. But Abraham said, they have Moses, and they have the prophets, let them hear. Ano ibig sabihin ng Panginoon na makinig sila kay Moses, saka makinig sila sa mga propeta? Sino ba siya? Sila Moses po, kinakatawan ni Moses yung law, yung 10 Commandments, at yung marami pang commands ng Diyos sa Old Testament, kinakatawan po yan ni Moses. Yung prophets naman, ito yung mga prophecies, yung mga sinasabi mismo ng ating Panginoon every now and then. Makinig, si Elijah po yun. Ang chief po among the prophets in the Old Testament si Elijah. Ang chief naman, pagdating sa law, na ginamit ng Panginoon si Moses. So, ibig sabihin, ang Biblia po kasi nahati yan. Merong Book of Law, yung Pentateuch, at Book of the Prophets. Lahat po yung salita ng Diyos. Ang sinasabi dito ni Father Abraham, sa request nitong taong ito, hindi na kinakailangan pumunta pa si Lazarus doon. Basahin na lang nila ang scripture. Malalaman na nila. Parang sa atin ngayon, Lola, bumalik ka. Kausapin mo yung mga apo ninyo about this thing. Ang sasagot ng Panginoon, una, walang lolang babalik kasi hindi pinapahintulutan. Pangalawa, kung gusto niyo malaman ang kalooban ko, basahin niyo ang Bible. Basahin daw natin ang Biblia. Walang sino mang namatay na ang babalik para tayo warningan. Wala. Pero meron tayong something ngayon na hawak-hawak natin na magsasabi sa atin sa mga bagay na katotohanan na tutulong sa atin para hindi tayo mapunta sa kalagayan ng taong ito. Bible. Scripture. The Word of God. Ayaw natin mapunta sa impyerno, gusto natin malaman yung mga do's and don'ts. Read the Scripture. Gusto natin makaiwas para mapunta dito. Read the Scripture. Yun po yung sinasabi dyan. Hindi na kinakailangang meron from the grave para magturo sa kanila ng gospel dahil andyan na. Hawak nga ninyo, ang lalaki nga ng mga Torah ninyo, ang lalaki ng mga scripture ninyo, basahin ninyo yan. Kaya nga po, malaking kakulangan sa isang nagsasabing Kristiyano pag hindi po siya nagbabasa ng Biblia. Lahat po ng do's and don'ts nasa Bible po kasi. Lahat ng dapat sundin at hindi dapat sundin, nasa Bible kasi yan. Lahat ng ayaw at gusto ng Diyos, nasa Bible po yan. Imagine hindi natin binabasa yun. Ignorance of the law exempts no one. Hindi natin alam, hindi tayo mapaparusahan, right? Sa batas ng tao yun. Ganun din po sa batas ng Diyos. Hindi mo binabasa ang scripture, ligtas ka na. Lalo pa nga nagdagdagan ng kasalanan mo, hindi ka nagbabasa eh. Ang sabi ko, basahin mo. Ang sabi sa Joshua 1:8, yan daw salita ng Diyos, dapat siyang basahin, limi-limiin, himay-himayin, day and night. Ayan, tanong ngayon, tayo ba day and night nagbabasa ng Biblia? O baka naman every other year? Hindi ba ang layo? Ang sabi ng Lord,
basahin siya, dilidihilian day and night. Doon pa lamang, I think, bagsak na tayo. Meron bang Bible apps yung mga cellphones natin? Kasi alam po, lahat na lang ng games nasa cellphone eh. Lahat ng games nasa cellphone, lahat ng social media nasa cellphone. Bible kaya? Meron bang Bible app ang mga cellphones natin? Doon na lang, testing. Libreng-libre ang Bible sa cellphone. Meron bang Bible app ang mga cellphone natin? Kung wala, big fail. Paano natin babasahin something na wala nga tayo? Libre na nga ang dati, ang Bible bibilin mo pa sa National Bookstore. Ngayon, hindi na, install na lang siya, nandyan na siya. Iba-ibang version pa yon. Sorry, hindi ako marunong magbasa ng Bible kasi Bisaya man ako. Merong Bisaya Bible, merong Kapampangan Bible, mga Ita Bible, marami na pong klase ng Bible na sinalinlahi for us to easily read it. Hindi natin makalimutan. Wala po tayong kalusot-lusot ngayon pag hindi pa rin tayo nagbabasa ng Biblia. And remember this, yung mga request niyang yan, definitely, halatang-halata, hindi nagbabasa ng Scripture. Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Maraming pupunta ng impyerno, they don't know the Word of God. So they will stay as they are. Being sinful, nagmula kay Adan at kay Eva. Next po, Luke 16:30-31. Sagot pa siya. But he said, no, Father Abraham. Lumalabas ang katotohanan. Gusto niya siya pa rin na nasusunod, right? No, Father Abraham. But if someone goes to them from the dead, they will repent. Ayan, di ba yan ang paniniwala ng maraming tao? Come on, hindi ba natin mamatay yung lola natin bago tayo share ng gospel at maniwala sa kanya? Dapat nga hanggat buhay, nakikinig tayo sa mga taong naghahayag ng mga salita. Ang patay ay patay, ang buhay ay buhay. Ano ngayon ang sagot? Di ba ni Father Abraham sa request na yan ng taong ito? If they do not listen to Moses and the prophets, they will never be persuaded even if someone rises from the dead. Kahit meron pang taong namatay at muling nabuhay at siya'y sinyera ng gospel, hindi pa rin siya maniniwala. Ganun ka makasalanan ang tao. Ganun kasutil ang tao. Kaya yung sinasabi niya, again, denied. Hindi lamang yon 100% hindi mo alam ang sinasabi mo. Kasi po, specific ang Panginoon sa dapat nating pag-aralan at sa dapat nating gawin. Bible is a precise book. It is very, very precise sa lahat ng kanya itinuturo at kung paano natin gagawin yung mga itinuturo niya. Tandaan po natin, hindi tayo pwedeng magmarunong sa Diyos. Katulad sinasabi ng taong ito. Read the book of life. Kaya nga siya tinawag na book na punong-puno ng buhay. Because the Bible will guide us specifically sa mga dapat natin sundin, and the Bible will teach us specifically kung paano natin gagawin yung kanyang mga iniuutos. Yun po ang Biblia. Ano po yung makikita natin katotohanan dito? Una, kapag namatay, hindi na pwedeng bumalik dahil pinagbabawal ng Diyos. Pangalawa, kung sakali mang merong namatay at muling binuhay para mag-share ng gospel, hindi pa rin po yun garantisadong makikinig. Makinig tayo sa kwento, mixing kwento natin, Panginoon. Hindi po joke-joke lang ang buhay. Ang buhay po natin, hindi yung buhay na palipas lang, no? Napapalipas lang tayo ng buhay. We have ministries. All of us, merong ministry. At bago tayo pumasok sa ministry, basahin ang manual. And that is the scripture. Para hindi tayo mauwi ang ating kinabukasan ng ating future katulad ng taong ito. So marami po pong mga phases ang kwentong ito, pero hanggang dyan muna tayo. If I were you, at your own pacing and timing, balikan po nito yung kwentong ito at pagbulay-bulayan pa po ninyo. Marami pa pong magagandang mga aral itinuturo ang Panginoon dito sa mga verses na ito. So it's a challenge for us. Meron kayong homework ngayon. Install Bible sa inyong mga cellphones at basahin siya. So bilang panghuli po, sa ating pagbubulay, ang sabi po sa Isaiah 55 verse 6 and 7, hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa. Tumawag sa Kanya habang siya'y malapit pa. Dapat ng talikuran ng mga masasama ang mga liko nilang gawain. At dapat magbago ng isip ang taong hindi wasto ang kaisipan. Sila'y dapat manumbalik at lumapit sa Diyos, sa ating Panginoon, upang sila ay kahabagan. At mula sa Diyos ay makamit nila ang kapatawaran at mapunta sila doon sa lugar na kinalalagyan ni Lazarus na pinag-usapan natin kanina. So tayo lahat po yumuko, tayo manalangin. Lord, thank you very much po sa inyong parable na ito. This is a very, very loud, clear warning na ibinigay mo sa amin.
na hindi kami dapat maging Kristiyano sa nguso lamang, kundi Kristiyano sa puso. At maraming salamat, Panginoon, sa warning na ito. Definitely, wala sa amin dito gusto mapunta sa kanalagyan ng mayaman na ito, Panginoon. Ang nais po namin, Panginoon, mapunta sa inyong piling, diyan sa paraiso, diyan po sa langit, O Diyos. Kaya maraming salamat, Lord, dahil naniniwala kami, marami kaming hindi kayang sundin. Marami kaming hindi kayang gawin para sa inyo, Panginoon. But, sa tulong po ninyong banal na Espiritu, i-enable mo kami na magawa lahat ng inyong mga kagustuhan at mapunta sa magandang lugar na ipinangako mo sa amin. Kaya Father in heaven, sa ilamang kapurihan, in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord and Savior, Amen and Amen.